The Lord wants us to be happy in life. The Lord wants us to be fruitful, to be blessed. Pero bakit may mga buhay na parang kulang sa blessing o madalas parang hindi blessed? Bakit laging merong nawawalan? Merong mga taong laging sila yung naaagawan, naaapi, nasasaktan. Mga effects ng buhay. Pag daw may effect, ay merong cause. Pag may bunga, may tanim. Pag may nangyari, may nagpaganap noon. So what do you cause or what do you affect in your own life? Ano ang ating mga pananagutan sa mga nangyayari sa ating buhay? Ano ang ating papel na ginagampanan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari? Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Pinamagitan natin, if there's an effect. Kung may talab, may nagpatalab. Kung may bunga, may nagpabunga. Ano yon? Salamat po Diyos dahil kayo ay buhay, aktibo sa aming pang-araw-araw na buhay, involved, and you participate in our daily life, Father. We thank you for your involvement and for your concern. Turuan niyo kami, Panginoon, kung ano naman ang aming dapat involvement at concern sa pag-aayos, pagpapaganda ng mga sarili-sarili naming buhay at ng mga buhay ng aming kapwa. Sa sandaling ito, kami, Panginoon, na inyo pong linisin. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin sa inyo at sa aming kapwa. At nawa, puspusin niyo kami ng karunungan na maunawa namin ang mensahe niyo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kami rin ay palakasin niyo. Pagalingin niyo ang mga karamdaman ng aming mga katawan. Pasiglahin niyo po ang aming mga espiritu, Panginoon. Patalasin ang aming isip. At nawa, sa ating pagdiniig, O Diyos, madagdagan ang pagkakilala namin sa inyo at madagdagan din ang pagbubukas namin ng aming palad para tumanggap na inyong pagtutuwid, pagpapala, pagpapagaling. We ask you, Father, to be our speaker. Give us a simple message that we can readily apply in our daily lives. We ask you to be the speaker, the teacher, the healer. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. If there's an effect. Luke 6:46-45. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot produce good fruit. You can tell what is like by the fruit it produces. You cannot pick figs or grapes from thorn bushes. Good people do good things because of the good in their hearts. Bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words show what is in your heart. So if there's an effect, there's a cause. Pag maganda ang bunga, yun ang effect, may cause, maganda yung puno. Pag pangit yung bunga, may cause, pangit yung puno. Every effect has a cause. So kung may hindi magandang nangyayari sa ating buhay, merong hindi magandang pinagmumulan yon. Kung may mga hindi magagandang nagaganap, may hindi magagandang pinanggagalingan. Now, let's discuss some bad causes and their bad effects. At sa pagdidiscuss natin ng ilang mga halimbawang ito, nawa ay kapulutan natin ang aral at makita natin ang sarili natin mga buhay at maliwanagan ang pananaw natin sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Luke 18:11-12. The Pharisee stood over by himself and prayed, God, I thank you that I am not greedy, dishonest, and faithful in marriage like other people. And I am really glad that I am not like that tax collector over there. I go without eating for 2 days a week, and I give you 1/10 of all I earn. Itong nananalangin na ito, na Pharisee, isang relihiyoso, itong panalangin niya na ito ay merong hinihingi na bunga sa kanyang buhay. At sa palagay natin, sa tono ng kanyang pananalita, very self-righteous, self-promoting, yun ang kanyang cause. Ano magiging effect nun?
Ano ang masamang bunga ng magiging self-righteous? Self-righteousness invites judgment. Lagi kang hinuhusga ng mga tao kung mataas ang ibinibigay mong image sa iyong sarili. Kaya nga kuminsan kung lagi ka nagpupunta ng Bible study, na hindi naman masamang gawin, maganda nga. Pag may ginagawa kang mali, sasabihin agad ng mga tao, ganyan ba nagba-Bible study? Kasi by your actuation, by bringing a Bible and making people know you go to a Bible study, you're actually taking the stand of righteousness, which is not bad. But when people perceive that you go beyond righteousness and you actually become self-righteous, the moment that you are less than perfect, isusumbat na nila yun sa'yo. Kaya mahirap yung mataas magsalita. Sabi nga nila, di ba, pag mataas ang lipad, masakit at malakas ang bagsak. Kaya dapat ang tao will remain humble, na hindi mo pinataas ang iyong sarili, ang nagiging effect nun, iba tuloy ang nagtataas sa'yo kung bagay sa'yo maitaas. Pero kung itinataas mo ang sarili mo na hindi naman bagay, ano magiging effect? Ibababa ka ng iba at ilalagay ka sa tamang lugar. So in matter of spirituality, religiosity, dapat ang tao humble. Hindi laging nagbibigay ng unsolicited advice. Hindi laging nagbibigay ng verdict and judgment. Dahil dali-dali ka rin i-judge ng iba pag nagkaroon sila ng pagkakataon. Matthew 7, 1-3, don't condemn others, and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. So mabuti na yung hindi mataas magsalita. Hindi mahilig mag-condemn. Nagtataka yung iba, bakit po wala akong madalang mga kamag-anak ko sa Panginoon? Lagi na mo pa nagsishare. May cause and effect. If the effect is, hindi sila nakikinig sa'yo, you've got to identify the cause if you want to solve the situation. So Judges 16, 15-17, isang episode sa buhay ni Samson. Samson, Delilah said, you claim to love me, but you don't mean it. You've made me look like a fool 3 times now, and you still haven't told me why you are so strong. Delilah started nagging and pestering him day after day until he couldn't stand it any longer. Finally, Samson told her the truth. I have belonged to God ever since I was born, so my hair has never been cut. If it were ever cut off, my strength would leave me, and I would be as weak as anyone else. Sikreto kasi ni Samson na ang lakas niya nasa kanyang mahabang buhok. At syempre, hindi lang sa haba ng buhok yon, sa lifestyle na ine-express ng mahabang buhok. Because these men who had long hair were Nazirites. Pagka ang bata sa sinapupunan pa lang ay itinalaga na sa Diyos for godly service, nagiging Nazirite siya. Hindi siya nagpapagupit, hindi siya ginugupitan ng buhok bilang isang tanda na merong ganong usapan ng kanyang magulang at ang Diyos tungkol sa kanya. That he is pledged to godly service. So hindi lang yung buhok yon, kundi yung lifestyle behind what the hair says. That you are committed to God. You don't drink alcoholic drinks. You don't eat some types of food. You don't do some types of activities. And at the time, the people of God were at war and continuously in trouble with their neighbors. So yung mga neighbor may misyon. Alamin ang lakas ni Samson dahil siya ang hero ng mga Israelites. Laging nananalo sila pag siya ang lumaban para sa kanila. So si Delilah, misyon niya na malaman kung bakit malakas si Samson. Ito namang si Samson gave in to Delilah. He gave in to his emotions. Hindi pa niya masyadong lubos sa kilala yung babae, nagtiwala na siya. Trusting too much, too soon. So merong consequence yan. May cause, sinabi niya ang sikreto niya, may effect. Nalaman ng kalaban ng kanyang sikreto, kaya nawalan siya ng power. Now, gullibility invites deception and betrayal. Samson, for all his muscles, was gullible. Madaling mauto, madaling madaya, madaling makuhanan ng impormasyon, lalo ng babaeng malapit sa kanyang puso. Sa buhay din natin, sasabihin ng iba, bakit po lagi na lang ako ang naloloko, lagi na lang ako ang nawa 1, 2, 3, laging ako ang nafe-fake?
There is something in you that attracts it. Maybe you are gullible. Siyempre, kung mapagtiwala ka, ikaw ang number one candidate na madaya. Do not trust too much too soon. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi nagmamadali, nakakapaghintay para matest, masubukan, mapatunayan. And why not trust too soon? Because only people you trust could betray you. Hindi naman pwedeng mandaya sa'yo ang taong di mo pinagtitiwalaan eh. So ang lahat ng pinagtitiwalaan mo lang ang pwedeng mandaya sa'yo. Magtanong-tanong kayo kung meron ng taong nadaya na ang nandaya sa kanya, hindi niyo muna pinagtiwalaan. So yun ang effect. Pag sobra ka mapagtiwala agad, pwede kang madaya. Matthew 25:29 to 30. Ito yung kasaysayan ng mga taong binigyan ng Diyos ng iba't ibang uri ng puhunan. At yung pinakatamad sa kanila, konti lang binigay na puhunan, wala man lang nakita ang Diyos ay binigay, kaya binawian. Everyone who has something will be given more, and they will have more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything. You are a worthless servant, and you will be thrown out into the dark, where people will cry and grit their teeth in pain. Wala na nga siya, nabawian pa, lalo pang nawalan. Here is a story about being deprived of privilege because he does not put to good use what was given him. Anong lesson agad natin dyan? That ingratitude could cause revocation of privilege. Pag binibigyan ka ng pagkakataon, dapat samantalahin mo yon at magpakitang gilas ka. Pag binigyan ka ng puhunan, magtrabaho kang mabuti para yan ay tumubo. Binigyan ka ng punla, itanim mo, alagaan mo para magbunga, para bigyan ka uli ng ipupunla at bigyan ka ng share sa harvest. But unfruitfulness could cause uprooting. Maraming mga tao na nagkaroon na ng trabaho, natanggal pa. Kasi unfruitful, laging late, laging absent, puro mali. O maraming problema, may problema with cooperation. Siyempre, matatanggal ka. Pagka naman nagkwento sa iyo yung natanggal sa trabaho, laging siya yung api, laging siya yung kawawa. We should take responsibility for what happened in our lives. Paminsan-minsan, talagang nagiging biktima ka lang ng kapwa mo, pero madalas, merong cause that we participate in creating or we create ourselves. Siyempre, investors expect profit. Givers expect something in return. Employers expect good work and good labor. May expectation ng tao. Kahit sa pag-aasawa, may expectation. That's why when you don't deliver, biglang napapansin mo na napupwera ka na, natatanggalan ka ng privileges, nawawalan ka ng mga perks, hindi ka lang minamalas nun, tulad ng iniisip ng iba, o hindi ka lang sadyang kawawa o masama ang mundo, may dahilan yon. At madalas, dapat nating unahin ang sarili natin sa paghahanap ng dahilan kaysa manisi muna tayo agad ng iba. Maraming mga dahilan kaya ang mga tao napapahamak. Proverbs 14:17, fools have quick tempers, and no one likes you if you can't be trusted. So, we should be trustworthy. Pag may nagsabi sa iyo ng sikreto at bidulgar mo sa iba, wala na magsasabi sa iyo o kaya wala magtitiwala sa iyo ng ibang mga mas mahalagang bagay. Pag maiinitin ang iyong ulo, padalos-dalos ka ng pagsasalita, ng kilos, napapaaway ka, may dahilan. Kailangan ng tao nag-iisip-isip, huwag magpadalos-dalos. Katulad sa Esther 3:5, Haman was furious to learn that Mordecai refused to kneel down and honor him. Itong si Haman kasi mataas ang ranggo sa gobyerno. Ito naman si Mordecai, isang Jew, na ayaw niyang lumuhod dito sa high-ranking official. Nagalit itong Haman na to, nagtanim ng sama ng loob, at nagbalak na ipapatay itong si Mordecai. To make a long story short, si Haman ang napatay. Siya ang nahulog sa sarili niyang bitag dahil naging biktima rin siya ng kanyang karahasan. Kaya yun daw mga gumagawa ng mga patibong, yung nagsiset ng mga traps, madalas sila rin ang nahuhuli nun. So, death
became the result of his rash behavior. Isa pang cause and effect, napakalungkot na effect ang nangyari. Isang lalaki ang namatayan ng kanyang anak na dalagita na napakabuting bata. Bakit? Judges 11:30-31 and 34. He promised the Lord, if you will let me defeat the Ammonites and come home safely, I will sacrifice to you whoever comes out to meet me first. When Jephthah returned to his home in Mizpah, the first one to meet him was his daughter. She was playing a tambourine and dancing to celebrate his victory, and she was his only child. Nangako itong si Jephthah sa Diyos, papanalunin niyo lang po ako sa giyerang ito. Sino man ang unang sumalubong sa akin pag uwi ko, iaalay ko sa inyo, i-offer. Which means sasaksakin yun, susunugin as an offering. Meron naman kasing background yan eh. Madalas kasi ang unang sumasalubong sa amo pag umuwi, mga hayop na alaga nila. Sa silong ng bahay ng mga Israelites, nando sa ground level, yung mga hayop doon nakatira. Under the same roof, may second floor, doon nakatira yung mga tao na may-ari ng bahay at yung mga hayop. So madalas pag may umuwi, sumasalubong yung mga tupa, yung mga kambing. Ang hindi sukat akalain ito si Jephthah, naunahan ng anak niyang dalagita yung mga hayop sa pagsalubong sa kanya. Dahil tuwang-tuwa yung dalagita, may tamborin, sumasayaw. Alam niyo naging ending nito? Pinatay niya yung anak niya. Pero sino ang may sabi sa kanya na gumawa siya ng ganong kasunduan with God? Inimbento lang naman niya yung pledge niya. Ang bilis-bilis niya mag-pledge. Napapahamak siya tuloy. At napahamak din yung dalagita. Gaano tayo kabilis magsalita? Gaano tayo kabilis mag-commit? Gaano tayo kabilis na magsabing yes? Tapos mamaya, hindi ka pala handa. O may maiiba palang sitwasyon, kaya lang nakapako ka na dahil sa salita. Recklessness invites disaster. Pabigla-bigla, padalos-dalos, hindi nag-iisip na mabuti, maraming mga dilubyo ang pwedeng maganap. Kaya ang sabi sa James 1:19, be quick to listen and slow to speak. Pag hindi kayo sure, don't say yes, don't say no. Sabihin mong, I'll think about it. Let me consider it. I will pray about it and really pray. Pero huwag sasagot ng hindi sure. Maraming napapahamak na tao sa bilis sumagot. Meron pang isang nag-i-invite ng mga disaster sa buhay natin, lack of self-respect. That attracts disrespect and rudeness from others. Bihira naman yung tao na masasabi mo talaga siya bastusin na tao. No? Usually, meron siyang ginagawa na nag-i-invite ng kabastusan from other people. So, bihirang tao yung talagang likas siya ay rude to others. Meron lang taong yung kilos niya, pananalitan niya, asal niya, parang sinasabi niyang, be rude to me. Kaya pag may nagrereklamo nga sa akin, bakit po ako, lagi na lang akong nababastos? Ang dami talagang bastos sa mundo. Ganun ang reklamo. Lagi kong ina-encourage, isipin mo kung may ginagawa kang nakakatawag pansin para ka ganyanin. Kasi kailangan yung character mo, kung gusto mo igalang ka, una na igagalang mo yung sarili. Humble ka para hindi ka maliitin kasi ikaw na nauna naging humble. Hindi ka mayabang para hindi ka kayamutan. Hindi ka aggressive para yung mga tao hindi rin maging aggressive sa'yo. Nasa pagkatao natin yon. Kaya kailangan lagi natin inaayos ang sarili natin pagkatao. 1 Peter 3:4, be beautiful in your heart by being gentle and quiet. This kind of beauty will last, and God considers it very special. Ang contrast nito, yung mga taong ang kagandahan nila, iniaasa nila sa very loud attire, very loud jewelry, very loud hairstyle. Sabi dito sa 1 Peter 3:4, alam nyo, ang ipagmalaki yung kagandahan ay kagandahan ng loob.
At pagka maganda ang inyong loob, kayo'y mapayapa, mabini, tahimik, yan ang gandang magtatagal at yan ang gandang gusto ng Diyos. And definitely, yung gandang yan, hindi yan ang maglalagay sa inyo sa gulo. So isipin natin, ako ba'y laging nakaka-attract ng negative attention? Lagi ba ako napapaaway? Lagi ba ako natatanggal sa trabaho? Lagi ba akong hindi na po-promote? Lagi na lang ako nakakainitan? May dahilan yon. Because if there's an effect, there's a cause. Ecclesiastes 4:1. I looked again and saw people being mistreated everywhere on earth. They were crying, but no one was there to offer comfort. And those who mistreated them were powerful. So anong nakita natin dito? Weakness attracts aggression. Pag nagpapakita ka, nagdi-display ka ng kahinaan, kahinaan ng loob, kahinaan ng anuman, kahit sa pananalig, ikaw agad ang lalapitan ng aggression. Kung merong gustong mang-api, mamimili naman yun ang aapihin eh. So ang pipiliin niya, yung kaapi-api. Kaya ikaw, kung kumilos kayo, parang nagpapa-apya ka, nagsasalita ka pa lang, parang ina-advertise mo, sige, pwede mo akong apihin, pwede mo akong baliwalain, pwede mo akong hindi pansinin, eh yun nga ang gagawin niya sa'yo. Because action asks for it. Ang tao dapat malakas. Hindi para maging masama ka sa iba, kundi para hindi ka gawa na masama. Nakita niyo yung mga bansang mahihina ang mga armed forces nila? Diba? Inaapi-api. Kinakaya-kaya ng mga bansang malalakas ang armed forces nila. Eh kung malakas ka ba, poporma sila sa'yo? No. So you should be powerful. You should be powerful economically para hindi ka maapi. At dapat di ka mangapi. You should be strong physically para hindi ka apihin ng mga germs. Hindi ka apihin ng mga infections. Kasi yung mga infection, alam nyo, malaging lumilipad yan sa hangin. Mga mikrobyo, mga sakit, is everywhere. Pero sino lang ang tinatablan? E di yung mahina ang resistensya. Yung tuberculosis, ang dami-dami dyan nagkalat sa hangin. Pero bakit ka tinablan? Kasi kulang ka sa tulog. Kulang ka sa sustansya. Stressed ang katawan mo, ikaw ang tatablan. That's why you have to be strong. Joshua 1:9, I've commanded you to be strong and brave. Don't ever be afraid or discouraged. I am the Lord your God and I will be there to help you wherever you go. So you want a victorious life? Palakasin mo ang iyong katawan. Kahit ka madalanginin, kahit kami pananampalataya, pag ang hina ng katawan mo may dumating na mikrobyo, ikaw ang number 1 candidate na dapuan at matalo. Tapos hihingi kang ng himala. Samantalang pwede namang palakasin ang katawan. Kailangan malakas ang iyong dibdib. Malakas ang iyong loob. Para hindi ka kinakaya-kayanan. Bagamat hindi mo naman gagamitin yun para ka mang-api ng kapwa. Pero at least hindi ka maapi. Ang mga anak ng Diyos, dapat strong. Sabi niya, I command you, be strong. Strong doesn't mean aggressive, ha? Strong doesn't mean bad. Pero you resist evil. And you're able to resist only when you are strong. Make it a point to be strong. Strengthen yourself economically, intellectually. Kung may alam ka, that's strength. Knowledge is power. Strengthen yourself socially. Get connected. Get interconnected with people you can help and people who can help you. You've got to create alliances, friendships, para hindi ka weak. Especially in moments of severe and acute weakness. Namatayan ka ng mahal sa buhay, kailangan mo ng support systems niya, ng mga tao. Sandali kang nalugi sa negosyo, nagkaroon ng disaster ang buhay mo, kailangan merong support systems para makabangon ka muli. That's why ang tao iniisip lahat yan. You should be strong. Because God wants you well. And the Lord Jesus in John 10:10 says, I want you to have a full life. An abundant life. An abundant and a full life requires strength. Proverbs 10:13, if you have a good sense,
It will show when you speak. But if you are stupid, you will be bitten with a stick. So ano ang cause and effect dito? Lack of discernment attracts punishment. Pag di ka marunong sumagot, di ka marunong magtanong, hindi ka marunong makibagay, hindi ka marunong mag-isip, may kaparusahang kasama yon. Binigyan tayo ng Lord ng brain na napakaraming cells sa loob niya para magamit, ma-develop. So we should be intellectually strong. We should move out of ignorance dahil there is so much to know in life. Now, marami pang bad effects sa buhay. Suffice to say, we have given a few in a cross-section of examples ng mga effects na ayaw natin maganap sa buhay natin at sa mga mahal natin sa buhay. How bad effects could be prevented? How do we prevent these bad effects? Bukod sa mga nabanggit na natin, 1 Thessalonians 4:11-12, try your best to live quietly, to mind your own business, and to work hard just as we taught you to do. Then you will be respected by people who are not followers of the Lord, and you won't have to depend on anyone. Avoid all the bad effects of bad deeds. Do the good thing. And Thessalonians says, live quietly. Huwag kang sumali sa mga gulo, sa mga intriga, sa mga chismis, sa mga awayan, bangayan, dahil mauubos ang oras mo just trying to defend yourself from so many attacks. Well, you could use that time to be productive and to be fruitful, to love and be loved, to happy and to make others happy. So sabi niya, mind your own business. Pag hindi mo direct business, huwag kang makialam, huwag kang lumahok. Then magiging kagalang-galang ka, people will leave you alone. And when you are left alone in peace, you can develop yourself and you can keep on strengthening yourself. So live quietly, minding your own business. Isang paraan talaga yan para maiwasan ang mga bad effects. Proverbs 2:12, wisdom will protect you from evil schemes and from those liars. So be knowledgeable, be wise, para hindi ka nadadaya. Nasa-sense mo na may pandarayang magaganap, alam mo ang gagawin, you are protected from such disasters even before they happen. No. Patang tao patuloy na rumurunong, keep knowing more and more. Investigate, research, test for truth. Kailangan chinecheck mo, totoo ba talaga to, yung naririnig ko. Hindi laging maniniwala ka agad. Lalo kung ang nagkwento sa'yo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kamag-anak, paniwala ka agad. Yan nga ang entry point ng deception. Maaaring hindi kanya sinasadyang dayain, pero siya mismo nadaya na. Kaya ang sasabihin niya, kadayaan na rin, bagamat hindi kanya directly gustong dayain. Dapat marunong taong lagi mag-investigate. Check, double check things. Don't take people for their word. Kailangan meron kang research. Proverbs 4:5-6, be wise and learn good sense. If you love wisdom and don't reject her, she will watch over you. You want to be protected from deceit, from needless disaster and pain? Be wise. Because the wise are protected by wisdom herself. If things happen to you, well, either you make them happen, or at the very least, you allow them to happen, or maybe worse, you invite them to happen. Suriin natin mga kapatid kung ano mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto. Paulit-ulit nangyayari, nagiging parang habit na yon, nagiging pattern, at hanapin natin kung anong pananagutan natin. Para oras na nakita natin kung ano yung pananagutan natin, ano yung ginagawa natin, kaya nangyayari yon, maiwasan natin gawin ulit. And stop blaming others. Stop blaming outside forces. Take responsibility for what happens in your life. Kung hindi man ikaw ang buong-buong dahilan, at least may participation and cooperation yon. If you are sad, what is it that you do that makes you sad? Nagkahiwalay kayo ng mahal mo sa buhay, anong pananagutan mo sa pagkakahiwalay na yon? Nalulungkot ka, ano nagpapalungkot sa'yo? At
Let's say, hindi mo naman kasalanang nalungkot ka, meron talagang dahilan na valid. Pero ba't patuloy kang nalulungkot? So may participation ka na dyan. Ba't mo hinahayaang tumuloy ng tumuloy yan? At hindi mo sugpuin, hindi ka gumawa ng paraan. Are you isolated? Separated from people? Do you feel alone? Ano ang participation mo? Bakit ka alone? Your manner of speech, your behavior, your lifestyle, masarap ka bang kasama o mahirap? Dapat mong sabihin, bakit nga kaya ako nag-iisa? Bakit walang may gusto sa akin? Is your life dry and lifeless? What is your participation? Remember mga kapatid, laging may cause. Kaya may effect. Kung ano man ang magagandang effect sa buhay natin, pagpasalamat natin sa Panginoon, identify what right things you do. Kaya may right effects. But for the undesirable effects, identify what undesirable things you do that cause it, welcome it, allow it, or invite it. Because Jesus wants you to have a full life. Pero kailangan we learn from our mistakes, we learn from the mistakes of others. There is so much of life to be lived in this short time. Sayang pag puro mistake, sayang pag puro backtracking, sayang kung lagi kang pumapasok sa one-way street to realize later na kailangan mong umatras at bumalik to begin with zero distance na naman. Sayang ang panahon. Kailangan matuto tayo i-connect ang effects sa causes. When you don't want an effect, you must stop what's causing it. Panginoon, turuan niyo po kami. Identify namin, Lord, kung ano yung mga effects sa buhay namin na ayaw namin. At makita namin ang padanagutan namin. Makita rin namin ang pwede namin gawin para ito ay mapalitan. Sa lahat ng magagandang bagay at magagandang effects sa buhay namin, thank you, Lord, for blessing us. And thank you, Lord, for enabling us to participate in making such nice things happen. Pero sa mga elements ng buhay namin, aspeto ng buhay namin, hindi kaibig-ibig, hindi desirable, hindi enjoyable, in fact, painful, turuan mo kaming hanapin ang aming pananagutan. What causes we create to end up with such effects? Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Patalinuhin nyo kami para magawa namin yung magbudulot ng mabuti, maganda, kaibig-ibig sa aming buhay at sa buhay ng aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin sa madali mga kapatid, anong kahulugan ng mga ito sa ating buhay? May isa o dalawa lang tayong maiuwi, sulit na sulit ang ating fellowship. Dear Lord, may these words, may these stories, may these examples open our eyes to look at our own lives more carefully so we can see our responsibilities and privileges. Turuan mo kami, Lord, na sa kakayanan na ibinibigay mo, magkaroon kami ng participation in creating very good effects because we make very good causes. Teach us. Spend some time with the Lord in silent reflection.